Ito ang fishing town ng Bulacan. At sa lugar ding ito, matatagpuan ang ilang transmitter sites ng mga AM radio stations sa Mega Manila dahil sa coastal area nito. At sa bayang ito ng Obando sa Bulacan, extra special ang kanilang celebration ng fiesta. Dahil hindi lang isa, hindi lang dalawa, kung hindi 3 araw ang kanilang fiesta. Nandito tayo ngayon sa National Shrine of Our Lady of Inmaculada Concepcion de Salambao. Ano nga ba ang ibig sabihin ng Salambao? At sino-sino ang kanilang patron dito? Kaya samahan ninyo ako sa isa na namang lakbay simbahan dito sa Lakbites! Tuloy po kayo sa pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Salambao at parokyan ni San Pascual Bailon dito sa Obando, Bulacan. Hello, Father! Hello. Bless po.
Kumusta? Father, ano po, pwede po ba tayong bumati muna sa ating mga kalakbites? Hello, Kalakbites! Yan. Father, ano po ba ang ibig sabihin ng salambaw? Ang salitang salambaw, ang ibig sabihin nito ay fishing net. No? Yung mahal na birhen ng salambaw, tinawag na mahal na birhen ng salambaw sapagkat yung image niya actually natagpuan sa dagat, sa tubig, kung saan nakasabit yung image niya sa salambaw. Okay, No? yun Doon pala sa yun. fishing net. Okay po. So Father, dahil siya yung image na nakita sa salambaw, pwede po ba punta naman tayo sa altar para naman po, pa-describe ko naman po sa inyo yung tatlong santo na nakikita natin. Okay, tara. Tara po. Okay. Okay po. Pwede ba tayo pumasok or tara po? Pwede, tara. Wow. Itong parokya na to, simbahan na ito dito sa Obando, very peculiar kasi nga meron tayong tatlong patron. No? At yun din ang nakadambana dito sa ating retablo sa harapan natin dito sa ating simbahan. Yes. No? Dito sa gawing kaliwa, no, makikita mo, ito si San Pascual Bailon. Apo. Isang Franciscano, pero hindi siya pari. Siya isang hermano, lay brother. No? Doon naman sa gawing kanan, ay si Santa Clara ng Assisi. Opo. Bakit si Santa Clara ng Assisi nandyan? Kasi nung sinimulan yung pagkakatatag nitong simbahan na ito, nagsimula ito sa isang maliit na chapel dyan sa Katanghalan na kung saan ang kinikilalang patron ay si Santa Clara ng Assisi. Opo. Kaya nga actually si Santa Clara ng Assisi ay secondary patroness ng parokya ng Ubando. Tapos, ayan, ito ang sa sentro, sa pinakagitna natin, ay ang imahe ng mahal na birhen ng Salambaw. Yes. No? Bagamat hindi na naman ito yung original na image, pero ito yung larawan ng mahal na birhen ng Salambaw. Father, meron ako dati nakita na parang old photo ng simbahan na ang nasa middle ay si San Pascual Bailon. Dahil po ba yun, hindi pa po ito na papangalan sa Immaculada Conception? Siguro napakagandang tanong yun. Kasi nga, di ba yung parokya, nakapangalan actually talaga kay San Pascual Bailon, no? Opo. Kaya siya yung nasa sentro, pero since naging national shrine, and actually, siguro na rin isang, kumbaga kung titingnan natin yung hierarchy ng pagkilala, syempre, di ba, ang mahal na birhen, hindi lang siya isang banal na tao, ngunit siya'y ina ng Diyos. Kaya inilalagay natin, kung kinikilala natin at pinararangalan natin yung mga santo, yung mga banal, syempre mas mataas ang pagkilala natin at pagpaparangal sa mahal na birhen. Opo. Okay. Father, nabanggit nyo, yun yung dati, no? Matanong ko lang, Father, ilang taon na po itong parokya? Ang parokya, since ito'y matatag noong April 29, 1753, no? Kaya kung bibilangin natin hanggang ngayon, meron ng 272 na taon ng pagiging parokya. 272, wow. Yung structure, Father, kasi parang baka konting lang, Father. Itong structure, original ito pa o hindi na, no? Hindi na. Hindi na na siya. Although, nung itinayong muli, Opo. Yung mga arkitekto na gumawa ng panibagong simbahan ay isinalang-alang pa rin yung arkitektura na sinimulan na ginawa yung unang simbahan ng mga Franciscano. Kasi nung panahon ng ikalawang digmaan, nasira, nasunog tong simbahan. Opo. Kapag pasok, Father, kasi parang old, pa rin siya eh. Kasi nga, yung ang sinikap ng mga arkitekto na muling nagtayo ng simbahan na sundin pa rin kung ano yung old na architecture. Yung propagation ng devotion sa tatlong patron, uugatin natin ito sa kasaysayan
ng ng pag-develop ng pagkakatatag ng parokya, no? Ugatin natin. So, nung April 29, 1754, natatag ang parokya na ito ng San Pascual Bailon, no? Pero nung siya'y matatag, wala pa itong present na simbahan na ito, kaya nagsimula sa isang maliit na chapel. Pero yung maliit na chapel na yon, meron ng kinikilalang patron, walang iba kundi si Santa Clara, no? Kaya, ayan, so bago pa si San Pascual Bailon, nanduroon na si Santa Clara, no? Tapos, syempre, since yung mga misyonero na napunta dito, mga Franciscano, syempre, pagka, di ba, mga Franciscano, at that time, no, yung mga panahon na yon, kung ano yung religious order na napupunta, yun ding mga saints na kabilang doon sa order na yon, yun din yung napipiling mga patron. Tapos, siyempre, dumating din yung pagkakataon na merong natagpuan na imahen, no? At ang imahen na ito ay natagpuan noong June 19, 1763, ng dalawang mangingisda, no? Sina Juan at Julian de la Cruz. Natagpuan nila ito, yung one time na nangingisda sila doon sa fishing net na ginagamit nila, kaya tinawag yung mahal na birhen ng Immaculada Concepcion de Salambao. Itong pagtatagpo-tagpo na ito ay nakaugat din sa karanasan at kasaysayan ng komunidad na ito, ng parokyang ito, no? Yung pagyabong ng pananampalataya ng mga tao, yun ang nagbuklod upang magkaroon ng pagdiriwang na ito ng tatlong patron. At ito'y pinakikita ngaya sa iisang sayaw, no? Isang sayaw ng pagdarasal, ng pagbibigay ng pugay at parangal sa tatlong patron. Siguro nung pagdating ng Kristyanismo sa ating bansa, di ba? Hindi naman dumating ang Kristyanismo sa ating bansa na talaga yung mga katutubo, yung natives ng ating bansa ay zero talaga. Ano? Meron na kasi nanduroon na yung paniniwala sa spiritual beings, nanduroon na yung paniniwala sa mga tinatawag nating anito, yung pagsasayaw, ano? Bagamat siguro iisipin natin sa simula, iba yung hinihingan, no? Pero ngayon, we Christianize yung dance na yon, yung pagsasayaw na yon, no? And sa pag-Christianize na yon, hindi na ito hinihingi sa isang anito, hindi na ito hinihingi sa kung kanino paman, pero hinihingi natin ito sa ngalan ng tatlong patron. Kaya ayon, simula sa isang pagano na practice, no? Yung pagsasayaw, hindi na naging pagano, naging isang sayaw panalangin. Ang mahal na birhen ng Salambao, para sa mga taga rito, siya'y ina, no? Hindi lang siya miracle worker, pero naniniwala tayo na sa kanyang pamamagitan, mas madali na humingi ng tulong kasi siya'y ina ng ating Panginoong Jesus. Blessed be you, O God, for having created me. Ito ang mga huling salita ni Santa Clara noong malubha na ang kanyang karamdaman. Mga salitang namumutawi sa isang taong may malalim na pananampalataya na anumang mangyari, nasa Diyos ang kanyang pag-asa. Nung age 25 ko po kasi, nagkaroon po ako ng ovarian cyst. Yung ovarian cyst po na yon, actually nakaapat akong OB. And inexplain po nila yung this is the ovary, ito yung ovarian cyst, na nakaharang doon sa daanan ng egg cell. It was very painful. Sobra po talaga ang sakit pagka umandar. So, the only way po na para mawala yun is operation. Or, magbuntis ako and then kasama na po siya panganganak. Kasi po, 4.9 na malaki na po.
So, come May 1, ayun po, nag-decide po kami na magpakasal. May 1, May 17, 18, 19, fiesta po ng Ubando. Nagsayaw na po kami mag-asawa. Opo, panalangin, kahilingan sa ating Panginoon sa pamamagitan po ng tatlong patron, San Pascual, Santa Clara ng Assisi at Mahal na Birhen ng Salambaw, na ipagkaloob po sana. Inuna ko na nga po ang anak, and then pangalawa, ang pagkawala po ng aking sakit. Nagtaka din po yung aking OB kasi parang hindi ko ma-explain kung ano yung feeling ko eh. So, nagpunta na po ako sa kanya and it was tested na I'm positive po. Although may mga kailangan kasi bed rest, alagaan yung pagbubuntis, pero ibinigay po talaga ng Panginoon. Pagkaraan po ng 9 na buwan, within 9 months na yun, nandun pa rin po ang aking panalangin sa tatlong patron na patnubayan po ang aking anak at ang aking panganak. Nabiyayaan po kami ng isang anak na lalaki. Paglabas po niya, sabi po ni doktora, eto yung kakambal niya, yung aking ovarian cyst po ay kasama na rin po na lumapas. Yun po. Napakalaking biyaya na binigay po sa amin. Yung panganay po namin, si Rod Kevin, lalaki. Ang pangalawa po, si Karen Rafael, lalaki. Yun po yung aking mga biological na anak. Yung pangatlo po namin ay si Beatrice. Siya po ay anak ng aking kapatid na 5 years old ay nasa amin na rin. Kaya po naikukwento ko nga po, lalaki, babae, San Pascual, Santa Clara at Nuestra Señora de Salambao. Sa totoo lang po, yung devotion, malaki po ang naitulong. Hindi lang po 1-2 tao. Kasi po, una po, ang aming patuloy na pananalangin araw-araw at pasasalamat. Hindi lang po yearly, hindi lang po sa fiesta. And hindi lang po doon natatapos, hindi lang po sa aming mag-asawa, ang mga anak ko po. Sa kanila pong pagpunta sa kanilang work, sa kanilang mga kaibigan, kung sino man po ang magtanong, yung pong devotion sa tatlong patron ay laging kasama. Sa buhay po, hindi po nawawala ang problema, hindi po nawawala ang bigat sa buhay. Pero wag po tayong susuko, wag po tayong titigil ng pananalangin. Wag po tayong, pwede siguro konting tampo, pero yung tampo mo, make it in a positive way, more kang lumapit. Nagtatampo ka, pero more kang lalapit sa Panginoon. At ito po, sa devotion po namin na aking nangyari sa buhay ko, na hindi ko po talaga makakalimutan. Talaga pong ito ay buhay na patotoo. Wag po kayong mawawala ng pag-asa sa buhay. Lumapit po tayo sa Panginoon. Kekaritomene, Greek word na winika ni Archangel Gabriel kay Mama Mary, na ang ibig sabihin sa English ay full of grace. Gayon din naman, ang pagiging national shrine ay maituturing ding puno ng grasya dahil sa mga deboto at dumadalaw rito. Meron kami tinatawag na monthly devotion every 19th of the month. Sabi niya, bakit ba 19th of the month mo siya ginagawa? Kasi ang Birhen ng Salambaw, nakita siya June 19. June 19. Kaya doon na rin namin inilagay ang kanyang date na yon na monthly devotion. Every 19th of the month, meron kaming procession, holy hour, 5 o'clock, 6 o'clock a.m. yung mass. And then after that, meron din kaming sayaw. Itong sayaw na to, procession na may sayaw. At after nun, meron din kami tinatawag na pagbibigay naman ng itlog. Yung mga inaalay na itlog sa simbahan, na inaalay sa tatlong patron, ito naman ay ibinibigay namin sa mga nangangailangan. Pero dinadala namin sa jail, sa seminaryo, o sa mga SPPC namin dito. At meron din kami tinatawag na outreach program. Outreach namin sa ibang mga institution. Halimbawa sa Diocese ng Malolos, meron kaming sa Emmaus. Pumupunta kami every quarter, nagbibigay din kami ng tulong. Meron kaming dalaw sa Lambao,
Dalaw 3 patron. At kapag pumunta kami doon, dinadala namin yung mga patron namin kasama po yung buong delegation ng National Shrine ng Birhen ng Salambao. Ituturo namin ang tamang pag-step o yung tinatawag namin sayaw panalangin. Sa pag-step po na yon, doon pa lang pagdating pa lang namin doon, nakahanda na rin sila. Kung merong sayaw yung pupuntahan namin, meron din silang sayaw na nakahanda para sa amin at yung sayaw naman namin, ipakikita namin sa kanila na ito isang sayaw na may tamang step na sa tamang pagkakataon na may isang panalangin o isang sayaw panalangin. Meron kaming tinibigay na katisismo or information para kung papaano talaga magkaroon ng sayaw panalangin. Isinasama namin ang youth. Meron kaming grupo ng mga kabataan na tuloy-tuloy namin binibigyan ng edukasyon. At sa mga kaedaran naman, meron kaming re-education. Meron kaming, at every Sunday, meron pong after 8 o'clock mass, meron po kaming katisismo ng pagsayaw dito sa Obando. After 8 o'clock mass, lahat po kasi ng mga pilgrims, every Sunday, kasi mahirap pumunta dito pag piyesta, kung di sila makakapunta, every Sunday po, after 8 o'clock mass, meron kaming pagbibindisyon sa mga pilgrims at merong sayaw, panalangin. Ito po ay ginagawa namin linggo-linggo para sa lahat po ng tao nagsimba, pwede silang umattend ng sayaw, panalangin kung di sila makakapunta ng piyesta. Si San Pascual ay tinaguri ang Seraph of the Eucharist dahil sa kanyang marubdob na debosyon sa Eucharistia. Ito ang kanyang koneksyon sa Diyos. Gayon din naman sa larangan ng kasaysayan, ang mga nagsasalin-saling kwento at mga naiwang memorabilia ang ating koneksyon sa nakaraan. Malugod namin kayo titatanggap sa museo ng parokya ni San Pascual Bailon, pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Salambao. Ang parokya ni San Pascual Bailon ngayon ay pambansang dambana ng Mahal na Birhen ng Salambao ay mayroong sariling sinupan o archives at museo o museum. Ito ay napakahalaga sa aming bayan, hindi lamang sa heritage ng simbahan, dahil naririto ang mga bagay at lahat ng mga tanda kung paano nahubog ang espiritual at komunal na buhay ng mga taga-Ubando. Sa aming sinupan ay matatagpuan ang orihinal na tala ng mga binyag, kasal, mula po noong 1754 nang maitatag ang parokya noong April 29, 1754 ng mga Franciscano at ito'y pinangalan ng parokya ni San Pascual Bailon. Gayon din naman, dito naman ay makikita ang kasaysayan kung paano na-establish ang parokya ni San Pascual Bailon. Naririto pa rin ang orihinal na tala ng mga dokumentong ito at ang larawan ng simbahan ng ito ay na-destroy o nasira noong panahon ng Hapon o noong panahon ng gera. Naririto ang mga bagay na magpapakita ng pananampalataya, lalo na ang aming talaga ipinagmamalaking sayaw sa Ubando, kung saan makikita ang kahulugan ng bawat hakbang. Gayon din naman ang mga dokumento kung paano natatag ang parokya, at kung paano natagpuan ang mahalaga naming Mahal na Birhen ng Salambao, ang orihinal na imahe,
mula sa katubigan ng Ubando. Nakagisa na po namin na sa pagsasayaw sa Ubando ay tinutugtog ang musika na Santa Clarang Pinong-Pino. Fine, yes, oo. Kasi si St. Clair, di ba, friend sila ni St. Francis. Yung, di ba, merong Brother, Sun, Sister, Moon movie. So, Pinong-Pino siya talaga. Very fine. A very fine young lady na nagtatag ng Poor Clares. Iniwan niya ang lahat. Kagaya ni St. Francis, dahil mayaman din sila, iniwan niya ang lahat para magsuot lang sako and then maglingkod sa Panginoon at sa kapwa. Dito naman ay makikita ang mga larawan kung paano na ang mga gamit at mga kasuotan ng aming mahal na patron ay makikita kung paano nag-evolve o nagkaroon ng mga pagbabago. At the same time, ang mga iba pang larawan na nagpapakita na talagang marami nang pumupunta sa Ubando kahit na noong mga maaaga pang panahon. Ang malaki pong bagay ang nagagawa ng aming sinupan at ng museo. Ito ay nagbibigay ng paglilingkod